Kahapon, ano siya sabi niya handa na ba kayo? Sabi niya kahapon, nagulat ako. Anong handa, Father? Handa na ba kayong humarap sa Diyos? Sabi niya, partner, handa ka na bang tumingin sa mata ng Diyos ng eye to eye? Oo. Oh. Kung hindi ka pa handa, di magbago ka na. Di ba? Magbago ka na, mga kaibigan. Alam niyo ho, dalawa ho yung yung pagbabalik, yung pagdating ni Jesus, ang Panginoong Jesus sa mundong ito. Una, itong sineselebrate po natin, which is December. Yung unang pagdating bilang Diyos na magiging anak ng tao. At yung pangalawa, yung kanyang pagbabalik. Ayun po yung tinatawag nilang paghuhukom. Diba? Kaya ang tanong ho natin, handa na ba kayo? Handa na ba tayo? Kaya sinasabi po sa Joel, Joel 2:12-17. Joel chapter 2 verse 12 to 17. Tagalogin ko na, partner. Ang sinasabi ho niya, magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Ano ibig sabihin? Malalim, no? Malalim yung ibig niya sabihin. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at malalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Lalim, no? Magpunit kayo ng... Anong ibig sabihin? Kung ikaw tatanungin ko, anong ibig sabihin ng magpunit ng damit? Ibig sabihin... Magbago? Magbago. Magbago, mga kaibigan. At sinasabi niya na, ang ating Panginoong Diyos po ay mahabagin at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi magpadala ng parusa. Sa nangyayari sa buhay po nating ito ngayon, di ba? Kasi sabi nga pantay ang pagmamahal ng Diyos, partner . Mahirap ka man o mayaman ka. Makasalanan ka man o hindi ka makasalanan. Ang ginagawa ng Panginoong Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magbago. Tama? Kaya nga dumating ang Panginoong Jesus ang anak ng Diyos partner at anak ng tao. Alam mo bakit dumating? Hindi para sa mga mayayaman, hindi para sa mga hari. Hindi siya dumating para makipagsosyalan, makipag-party sa mga palasyo, sa mga kaharian, mga hari. Kundi dumating siya para sa mga mahihirap at para sa mga makasalanan, para maituwid sila sa tamang landas. Amen? Amen. Yun yung purpose, mga kaibigan. Kaya huwag niyo sasabihin na kahit mahirap kayo, makasalanan kayo, ayaw nyo nang lumapit sa Diyos. Mali. Dapat mas lalo pa nating ilapit ang sarili natin sa Panginoon Diyos. Dahil wala naman hong taong walang kasala, kaya nga bumalik Kaya nga nagkatawang tao, bumalik, mga kaibigan para muling igiit sa atin, ipaliwanag sa atin ang mga salita ng Panginoon, ng Diyos Ama sa ating lahat. Di ba? Para, sabi nga ho, imaisalba ho tayo. Di ba? Oo, maisalba ho tayo sa parusa. Di ba? Yung parusa ho na parusang forever, mga ka-music. Okay? Ito nga, sabi nga, English, tinagalog ko lang kanina pero sabi niya, even now declares the Lord, return to me with all your heart. Ngayon ang tanong doon, kailan pa kayo magbabalik loob sa Diyos? Kapag kailan po, nandyan na po sa harap ninyo, too late the hero na ho tayo doon, mga ka-music, Dailin. Alam ba yon? Yung magbabalik loob ka. Halimbawa, ngayong araw, dumating si Lord ngayon. Wala na. Huli na ang ngayon ka lahat. magbabalik loob, sabi mo, Lord, nagbabalik loob na po ako sa inyo. Sabihin sa iyo, hello? Okay, baka sabihin sa iyo ng Panginoon Diyos, mga kaibigan okay ka lang? Are you kidding? Sasabihin niya sa iyo, partner, diloloko mo ba ako? Diba? So habang malayo pa, mga kaibigan, which is this, ito po pang-spiritual po nating pamumuhay. Kasi dapat pinagyayaman din ho natin, pinupuno rin ho natin, di ba, yung kayamanan ho na mabuti para po sa ating pang-spiritual na pamumuhay. Ngayon magtatanong ulit ako, alin ang gusto ninyo?
maging mabuting tao o mabait na tao? Oh, nakaraan, tinanong natin sila. Oo. Ano ba yung tanong natin last time? Parang ganun din. Same lang right, eh. Oo. right or Be kind. be kind. Oo. Oh. To be right or to be kind. Ano bang, magkaiba ba yun o iba yung ngayon naman? Mabuti eh. Mabuti. Mabuti kind. at Oo. mabait. Mabuti at Iba yung tama. Tama yun Oo, nakaraan eh. Ito, oo. kung pagpipiliin ho kayo ngayon, maging mabuting tao o mabait na tao? Ano? Di ba? Anong pagkakaiba po sa pang-espiritual na buhay? Yung mabait po sa mabuti. Okay. Sige, mamaya sagutin natin yan. Saan nangyayari ho ngayon? Saan po kayo? Sa mabuting tao o sa mabait na tao? Okay, sige. Kasi yung mabait partner, pwedeng pakitang tao lang yan. Ayun yung pinapakita mo. Oo. Ang mabuti kasi galing sa Tsaka nagre-reflect sa action mo. sa puso mo. Yung pagiging mabuting tao. Ang mabait kasi partner, limited yan eh. Ano ba yun? Limited yun. Parang kung kanino mo lang gustong maging mabait. Okay, amen. Oo. Pangalawa, tama, namimili ka. Pangalawa, yung pagiging mabait, may hangganan eh. Kasi may kapalit. Oo. Yung pagiging mabait mo, susuklian ng kabaitan. E paano kung hindi maging mabait? Yung binigyan mo ng kabaitan, di sasabog ka, Oo. magagalit ka. Pero ang pagiging mabuti partner, ano man ang gawin sa'yo, mabuti o masama, mabuti pa rin. Mabuti ka pa rin. Oo. Marunong kang umintindi, alam mong intindihin yung mga dapat intindihin sa bagay na ito. Pinag-uusapan natin. So, ang masama ay iwasan na at gawin ng tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Okay? Kasi daw ho, kung patuloy tayong gumagawa ng hindi maganda, masama ay walang katahimikan, walang kapayapaan po sa ating puso, isipan at sa ating pagkatao. Amen? Amen. So, for that, today, it's Monday, start of work week again. Mga kanyusik, ipagdasal po natin ang bawat isa na malinawan ho, lalo na ho, alam mo, even si Manila Archbishop, yung bago na ko po ngayon, actually, nananawagan siya ng dasal, hindi lang para sa sarili natin partner, kundi para sa nangyayari sa ating bayan. Na nagkakawatak-watak tayo, pati rin ho ang mga leader ng ating bayan. Yun po yung hinihingi ngayon. Sa akin naman, pagdasal din ho natin sila, na maliwanagan ho sila, na bumabaho ang Espiritu Santo sa ating lahat, lalo na ho sa mga leader ho natin. Ganon din ho mga kaibigan, ang kagalingan po, muli, ang dasal po natin today, ang kagalingan ho ng ating mga kababayang mga bedridden, mga may sakit, yung mga nasa ospital po. At ganon din ho yung mga magulang with special children, ang mga PWDs, ang mga dukha natin mga kapatid. Ipagdasal po natin sila, mga walang trabaho, yung mga may anxiety, napakaraming may anxiety, mental health problems ngayon, partners, because of stress. Let's pray for them. Pagdasal po natin sila bago ang ating mga sarili, mga kaibigan. Na hipuin po lahat tayo ng Panginoong Diyos at yung iba po'y pagalingin. In Jesus' name, Amen. Amen.